May nilagdaang mga kasunduan ang Pilipinas at United Arab Emirates sa larangan ng kalakalan, depensa at sustainable development. Pinirmahan ang mga yan kasabay ng working visit doon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang sa mga nasabing kasunduan, ang Memorandum of Understanding on Defense Cooperation na layong paunlarin ang defense technology ng dalawang bansa. Nilagdaan din ang Comprehensive Economic Partnership Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng UAE. Layo nitong bawasan ang taripa, paluwagin ang market access at daloy ng pamumuhunan. Ayon sa Malacanang, ito ang unang free trade agreement ng Pilipinas sa isang Middle Eastern country. Kasama ng Pangulo sa kanyang working visit si First Lady Liza Araneta Marcos at ilang miyembro ng kanyang gabinete. Kabilang sa sideline activities nila ang pagbisita sa Filipino community sa Abu Dhabi. Update po tayo sa lagay ng panahon ngayong isa ng bagyo ang binabantayang LPA. Kausapin po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Miss Connie, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Sa ang mga lugar, sir, ang inaasahang maapektuhan kaya ng bagyong Ada? Generally, kung titingnan po natin yung forecast track o yung pagtaya natin ng pagkilos ng bagyo sa loob ng 3 hanggang 5 araw, posibleng mapuruhan ng mga pag-ulan, mga paghangin itong silangang bahagi ng Visayas, in particular Eastern Visayas area, maging itong Caraga at ilang bahagi ng Davao Region at maging ilang bahagi po ng Bicol Region. So ngayon, may nakataas tayong mga wind signal nga dito sa Samar Provinces, Surigao Provinces, at sa Dinagat Island. At asahan pa po na posibleng madagdagan yung mga lalawigan na may wind signal sa mga susunod nating issuance ng Tropical Cyclone Bulletin. Inaasahan ho ba nating magla-landfall ito at kung sakali, saan ho kayang lugar? Well, Connie, kung titingnan natin yung forecast track ay hindi natin ito inaasahang magla-landfall. Pero kung titingnan po natin yung area of probability na tinatawag, ay hindi pa rin natin niro-rule out yung possibility na posibleng tumama ito dito sa may bandang southern Leyte area or anywhere over the eastern Visayas area or the southern part of Bicol region sa mga susunod na araw. Kasi malawak po yung tinatawag nating area of probability. Kaya ngayon pa lamang po, pinapayo na natin mga kababayan natin dito nga sa Bicol region, sa eastern Visayas, at maging sa Caraga na patuloy na mag-monitor sa update natin regarding Tropical Depression Ada. Opo, at particular na sa Kabikulan, yung pinapangambahan po yung lahar di ba? Lahar flow, mud flow. Ano ho ba ang koordinasyon na dapat na ginagawa na ngayon? Well, unang-una po sa panig ng Pag-asa, patuloy po kaming nagkakaroon ng mga MC and other government agencies na partner natin sa disaster preparedness and mitigation. And then of course, natin, in particular sa Bicol region, doon po sa lugar na apektado sa kasalukuyan ng pagputok or yung activity ng Mayon Volcano, dapat din po patuloy na mapag-ugnayan sa kanilang local government, local disaster risk reduction managers para po sa continuous disaster preparedness and mitigation, lalong-lalo na may inaasahan nga tayong posibleng epekto ng bagyo sa kanilang lugar sa mga darating na araw. Opo, at sa bahagi rin, ito pong gumuhong landfill dyan sa barangay Binaliw sa Cebu, may inaasahan din ho ba tayong mga pag-uulan doon? Maapektuhan ho kaya yung search and rescue pa rin na ginagawa ngayon doon? Kung titingnan po kasi natin yung area probability, may chance na lumagpas pa ito sa landmass ng Eastern Visayas at bumaybay dito sa Central Visayas area. Kaya andun din yung abiso natin dito sa mga kababayan natin sa Central Visayas, pati yung ating Pag-asa Regional Service Division, sinimulan na pong may pag-unayan provincial disaster risk reduction managing officers and then with the LGUs para po sa disaster preparedness and mitigation dyan sa Cebu area. Opo, at kanina po sa ating monitoring, nasa 44 kilometers per hour po ito. Pero sabi nga, maaari pang lumakas ito pong bagyong itong Ada habang nasa karagatan pa. Ano ho ba ang latest natin ngayon sa lakas po nitong bagyong ito? Sa ngayon, tropical depression category pa lang itong si Ada. Ang lakas ng hangin, 45 kilometers per hour. Malapit sa gitna, ang pagbugso abot ng 55 kilometers per hour. Ngayon, in the next 24 hours, hindi natin niro-rule out na posible pang lumakas ito at maging isang tropical storm category na bagyo
habang patuloy itong lumalapit dito nga sa kalupaan ng Eastern Visayas at Bicol Region area. Kaya yung mga binanggit natin ngayon ng may tropical cyclone wind signal number 1, bukod sa posibleng madagdagan, ay posible rin tayong magtaas pa ng mga wind signal sa ilang lugar sa mga susunod nating issuance. Dagdag pa po dyan, yung weather advisory natin patungkol sa pag-ulan na dala nito, posibleng yung nakararaming bahagi nga ng Bicol Region, ng ilang bahagi po ng Caraga at Northern Mindanao ang magkaroon ng forecast rainfall na pwede magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Alright. Marami pong salamat, sir, sa inyo pong update sa amin. Maraming salamat din po at magandang araw. Yan po naman si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Mainit na balita, ipinaaresto ng Santa Cruz Laguna Regional Trial Court Branch 26 ang negosyanteng si Atong Ang kaugnay sa pagkawala ng mga sabungero. Para po yan sa kasong kidnapping with homicide. Ipinaaresto rin ng korte ang 17 kapwa-akusado sa kaso. Non-bailable o hindi po pwedeng magpiyansa si Ang at ang iba pang mga pinaaresto sa naturang kaso. Bukod po sa kasong kidnapping with homicide, haharap din ang mga akusado sa kasong serious illegal detention. Sinisika pong kunin ang pahayag ni Ang at iba pang akusado. Dati nang itinanggi ni Ang na may kinalaman siya sa pagkawala ng mga sabungero. At kaugnay naman po sa inilabas na arrest warrant sa negosyanteng si Atong Ang ng Santa Cruz Laguna RTC, sinabi po ng kanyang abogado na si Attorney Gabriel Villarreal na bigyan siya ng oras para i-review muna ang mga ito. Sinusubukan pang kunin ang pahayag ng 17 iba pang akusado. Nagbabala ang Bureau of Immigration sa publiko kaugnay sa panggagamit sa pangalan at otoridad ng ahensya para makapanloko online. Ayon sa BI, nakatanggap sila ng walk-in inquiry mula sa isang babae na nagpapa-verify ng email na ipinadala umano ng ahensya. Kaugnay po yan sa isang package na ipinadala mula abroad ng kanyang nobyong foreigner. Base sa email, hinarang yun ng Ministry of Interior ng Bureau of Immigration dahil may kailangan pang bayaran bago ito i-release. Mga kapuso, hindi po ito totoo dahil isa itong uri ng love scam. Paalala ng ahensya, hindi nag-ooperate sa ilalim ng Ministry of Interior ang BI. Hindi rin sila nanghaharang o nangongolekta ng anumang bayad para sa packages. Inendorso na nila ang insidente sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center at National Bureau of Investigation Cybercrime Division para imbestigahan. Mainit na balita, nadagdagan pa po ang bilang ng mga nasawi sa pagguho po yan ng landfill sa Cebu City. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Mariz Umali. Mariz? Connie, narito tayo ngayon sa isang bahagi ng paanan ng Binaliw Landfill kung saan nangyari nga yung pagguho ng bundok ng basura noong January 8. At itong nakikita ninyo sa aking gilid ay yung mga debris na nakuha na mula dun sa pinangyarihan ng guho. Kung makikita ninyo talagang napakalalaking mga bakal at mga metal, no? Yung mga nakuha doon. Kaya dito makikita kung gaano raw kahirap yung isinasagawang operasyon at wala pa rin patid yung operation na ginagawa nila. Katunayan, 24 oras yung search, rescue and retrieval operations na isinasagawa po ng mga iba't ibang mga tauhan ng government agencies. Ano? At as of 10:28 ngayon nga January 14, 2026, nasa sa kabuuang bilang ng mga biktima na 48, nasa 17 na po ang nare-recover na bangkay, 12 ang sugatan, 19 pa ang pinaghahanap at ongoing po yung pag-identify dun sa tatlo. Kasi yung tatlong huling labi na recover ay beyond recognition na raw. Inilarawan ng Bureau of Fire Protection Special Rescue Force kung gaano nga kateknikal at kahirap yung search, rescue and retrieval operations nila. Nangangailangan ito ng specialized equipment at iba't ibang mga expertise dahil sa halo-halong debris. Gaya nga po ng pinakita ko sa inyo kanina dito sa aking gilid, malalaking mga bakal, steel beams ang kailangan nilang linisin o i-clear muna bago may ahon yung mga
bangkay o yung mga natabunan na nga po ng mga basura at kung ano-ano pang mga debris, no? At lalo na raw pinahihirap ito ng minsan pagsama ng panahon yung operasyon nila matapos yung mga pag-ulan na nagdulot ng putik at pagpasok din ng tubig sa loob ng landfill na maaaring magdulot ng karagdagang panganib. Napakadelikado rin daw po ng sitwasyon, hindi lamang dahil sa bigat at laki ng mga bakal na kailangan putulin bago alisin, kundi dahil din sa banta sa kalusugan ng mga rescuer. Nilagyan na nga raw po nila ng lime yung lugar upang mabawasan ang mabahong amoy at maiwasan yung respiratory at biological hazards. Sa kabila ng paggamit ng life detecting equipment, sinabi ni SFO1 Fulbert Navarro na mahirap matiyak kung ang mga nadedetect na signs of life ay mula sa tao o hayop tulad ng daga at pusa. Ginagawa raw ng mga otoridad ang lahat ng kanilang makakaya gamit yung kanilang mga heavy equipment at iba pang mga available resources para mahanap pa yung 19 na nawawala pa. So yan muna ang latest sa sitwasyon mula pa rin dito sa Binalio Landfill, dito po sa Cebu City. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. Samantala, gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na maglabas na agad ng anti-EPAL guidelines ang iba't ibang kagawaran at ahensya ng gobyerno. Sabi ng Malacanang, ito'y para hindi magamit sa politika ang mga proyektong galing sa pondo ng bayan, alinsunod sa 2026 General Appropriations Act. Sabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, hindi niya papupuntahin ang social workers at ipatitigil niya ang pamamahagi ng ayuda kung may politiko sa distribution site. Binigyang diin naman ni DILG Secretary John Vic Remulla ang kasama sa mga bawal tulad ng paglalagay ng larawan, pangalan o logo ng mga politiko sa mga proyekto ng gobyerno. Ang pwede lamang ilagay ay ang mga detalye gaya ng pangalan ng proyekto, kontratista, petsa kung kailan nagsimula at matatapos at kung magkano ito. Hinihikayat din ni Remulla ang publiko na isumbong sa DILG ang mga politikong lalabag dyan. Maaari daw masuspinde o maharap sa reklamo sa ombudsman ang mga politikong gagawa niyan. Nagpasalamat si sex bomb Jopay Pagya Zamora sa mga nagdadasal para sa kanyang paggaling. Kamakailan na ospital si Jopay matapos siyang mabagsakan ng tiles ng CR sa ulo at likod. Kinailangan niyang magpa-CT scan at MRI. Pinayuhan siya ng doktor na magpahinga muna. Itinodo ni House of Fly star Chris Bernal ang paghataw with sex bomb Ira Bermudez sa kanilang dance collab. Sabi ni Chris, pinalaki siya ng sex bomb at masayang nakakolab si Ira na idol daw niya. Hirit ng netizens, pasado at pwede raw i-recruit ng sex bomb si Chris. This coming Sunday naman, abangan ng pangmalakasang performance ng sex bomb sa All Out Sundays. Chika sa inyong mare ng OG P-pop girl group, thankful sila sa overwhelming support at love ng fans. Patunay raw ang kanilang reunion concert na umabot na ng round 3, 4 to 5 sa February. Noon kabadong-kabado dahil feeling namin baka wala nang sumusuporta sa amin. Wala nang manonood. Ngayon, kinakabahan na kami sa sobrang ang dami-daming sumusuporta. Hindi namin alam kung matutungbasan ba namin. Oo nga. For the first time, magtatambal si Asia's multimedia star Alden Richards at si Philippines multimedia princess Nadine Lustre. Para yan sa upcoming View original series na Love, Siargao. Makakasama rin sa romance drama ang Korean actor na si Choi Bo-min. Ang seryeng tatalakay sa tinatawag na Siargao Curse ay project ng View with Viva and GMA. Sa announcement ng serye, present sina Alden at Nadine. Full support naman ang executives ng tatlong industry giants at production heads sa pangunguna ni Vicente Alejandro Siquia, Country Manager View Philippines, Vincent Del Rosario, President and COO ng Viva Communications Incorporated, at Attorney Annette Gozon Valdez, Senior Vice President ng GMA Network Incorporated. Mapapanood ang 26 episode na Love, Siargao simula sa second quarter ng taon.